Nako, heto na mga kababayan, lagot na ulo ni BBM. Nako, viral, Mayor Baste Duterte sumabog. May mensahe para kay BBM. Supalpal katuloy. Ayan mga kababayan, sumabog din po sa galit ang mga supporters ni President Bongbong Marcos Jr. dito po sa naging speech. Dahil siguro ay tinamaan talaga sila ng husto mga kababayan. Pero bago po natin simulan yan mga karibyo natin, palike naman po muna ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yung full video no, ng speech ni Mayor Baste. Eto, pasadahan po muna natin ito mga kababayan. Patikim. Eto po mga karibyo natin. Sabi po kasi dito no, sa ang balita ngayon, sabi po ni Mayor Baste, kahit pinahihirapan kami, okay lang man politika. Tapos Marcos lang. Alam naman natin sa tatay pa lang yan, kawatan. Ayan na mga kababayan. Ano pong masasabi niyo dyan kawatan ng tatay ni President Bongbong Marcos Jr. Sabi nga kung ano ang kung ano ang puno, yun pala kung ano yung puno, yun din ang bunga. Ang mangga ay hindi mamumunga ng santol. Kaya ibig sabihin po, kung magnanakaw si senior, magnanakaw rin si junior. No? Yun pong nakikita natin ngayon mga kababayan. Diba? Yan, ito po, sumabog po sa galit ang mga supporter no, ni President Bongbong Marcos Jr. At ito po, grabe, napuno po agad yung comment section mga kababayan. Sabi po dito, meron din palang pumabor dito kay Mayor Baste, no? Pero mas marami po ang nagalit. Sabi po muna dito ni Aya, nadali mo Mayor Baste. Ayan, palakpakan po natin. Sabi naman po ni Dodong, my best president si Tatay Digong, pero masasabi ko lang best din si President Fernandez Sr. At hindi pa siya napantayan kung accomplishment ang pag-uusapan. Ayan. Sabi po dito ni Wing, how's your tatay naman? Ito supporters po ito ni Marcos mga kababayan. Sabi po ni Perse, ni Presi, sure ka ba dyan? Dapat iboto sa susunod mga walang tato para hindi lagi mananakot na masama sa kapwa. Aray ko, sabi po ni Manny. Hindi porket mga kababayan, no? Hindi porket may tato ang isang tao ay masama na. Yung iba nga dyan, walang tato pero magnanakaw naman. Diba? Yung iba parang mga santo pero magnanakaw naman. Yung iba parang, yung iba hindi mahulugan ng karayom yung diba? Anong kasabihan yan? Hindi makabasag pinggan ng karayom. Hindi makabasag pinggan yung iba pero magnanakaw rin naman. Diba? Sabi naman po ni Maria, parang walang krisis, puro politika lang inaatupag ng mga Dutertes. Aray ko po. Bakit Duterte ba ang nasa ngayon? Posisyon para silang gumawa ng paraan, diba? Gagawa sila ng paraan para sa nasasakupan nila. Pero for example, Duterte ang gagawa ng paraan para sa Ilocos Norte. Ano kayo hilo? Diba? The president must act, hindi po si Duterte, mga kababayan. Sinisisi nyo yung krisis sa Duterte na naman. Ang presidente natin, si Marcos, ano ba kayo? Sabi po dito, wala silang alam sa Marcos kung anong nagawa nila. Alam nila galit at puot dahil sa amang nakulong sa ibang bansa. Kung walang kasalanan naman si dating Presidente Duterte, makakalabas naman yan. Nako, hindi lang naman yan ang ikinagagalit ng taong bayan. Hindi lang naman Duterte ang galit. Taong bayan galit din. Hindi lang po sa pagpapadala nila kay former President Duterte sa dahig, no? Kung di sa ginagawa nila, sa kaban ng bayan, yan po ang unang-una sigurong ikinagagalit ng taong bayan ngayon. Yung paglulustay, pagwawaldas ng administrasyon, hindi pagwawaldas, pagnanakaw ng administrasyong ito. Diba? Pagnanakaw ng mga politiko sa administrasyong ito. Trilyon po Trilyon po ang pinag-uusapan tapos nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan kayo. Bakit namalitahan din ba kayo? Nagtatanong lang po mga kababayan. So yan mga karibyo natin, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below at hindi na po natin patatagalin to. Eto na, Mayor Baste, pasok ka. That's okay.
Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Na mo katangahan nito ni Bangag. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha niya yan because unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Pahinga lang ako. Kailangan ko magpahinga kasi 2 taon kaming binanatan sa Davao. Ginawa ni Bangag, yung alam nyo na yung ayuda, yun naman yung paraan nila. That was a form of indirect vote buying prior to the campaign period. Yun talaga yun. Yung ginamit niya, sinabi ko naman sa mga taga Davao, tanggapin nyo lang. Total, buwis nyo man yan. Yung nagsikap dyan, para may pera yung gobyerno, pera nyo rin yung kinukuha nyo. Hindi yan galing sa kanya. Pero yung mga taga Davao matatalino na, they are intelligent voters. Akala kasi yung claim ng mga kalaban na kami mga Duterte daw, mga authoritarian, yun, mamatay tao, kaya takot lahat. 2 million, matatakot namin yun. Di bukas patay na kami kung takutin namin yung 2 million na yan. It is a very highly democratic city, actually. Kapag pumunta kayo. That is why, awa ng Diyos, masalamat ako, sa Davao ako naging mayor kasi ang mga tao dyan, alam nila anong gagawin nila at mahal nila yung lugar nila. Kaya kahit pinahihirapan kami, kailangan politika. Tapos Marcos lang. Alam naman natin sa tatay pa lang yan. Kawatan! Hindi, kasi ganito yon. Nung nagsimula yung kampanya nung 2022, kasama niya yung kapatid ko, the Vice President. Siyempre, inisip ko rin, siguro, itong tao na to, gusto maging presidente, he will redeem the Marcos family name. So, hindi ko naman talaga inisip na may ganun din pala kagago yung tao na yan. Kung siguro nasa isip niya, kung sira na yung pangalan namin, sirain ko na lang lalo. Wala naman akong, yung politika lang to, kung bahala sila magalit. Anti-Claire, tanaw. Si Mayor Bastin, no, pag nagsasalita, parang si former President Duterte. Naalala ko talaga si former President Duterte dito kay Mayor Basti, mga kabayan. Pagkatapos ito, Anti-Claire, si Mayor Baste, ayun, doon, buwangan ka. Oo. Nagpahinga lang ako. Kasi before the midterm elections, kami doon sa Davao, lagi kami nagmo-mobilize. Kasi nung sinimulan nila yung People's Initiative, pipirmahan nila yung mga papel. Siguro, I do not know. Pero definitely, sa ugali ng mga nang yan, wag na natin yung buong administrasyon niya. Kasi siya naman yung nasa taas ng chain of command, yung presidente. Definitely, ang suspicion namin, it was for term extension. At that early, 1 year or 2 years pa lang, hindi pa nagdadalawang taon yung termino niya. May pa-people's parang plebiscite yan noon na nag-gather lang ng mga tao, pinataas yung kamay, o sige, maging diktador na tayo, maging authoritarian regime tayo for 27 years. So that was the attempt of this guy, Bangag nga na diya sa Malacanang karon. Kita niyo yung nasa UN siya, yung sipon. May chat GPT na ngayon. Hindi ko naman sinasabi kasi makukulong ako tapos kakasuhan ako. Pero tingnan na lang, what are the causes of cocaine? Tingnan yung chat GPT. How it will affect your nasal cavity. May cellphone na kayo lahat. Wala. Swindler. He is a swindler.
Yung ginawa sa atin, kaya nga naniniwala tayo, kasi akala natin itutuloy niya. Ganito lang naman tayo, kaya nandito tayo lahat ngayon. Kayo. Marami tayong parallel groups. Nilapitan ako ni Sir Mike Defensor pati ni Speaker Bebot. Na nakita ko sila pagdating nila doon sa bahay ko, patay problema na po ni. Nagpahinga lang ako kasi grabe yung Pero ang akala nila, tumigil na tayo. Hindi pa tayo tumigil. Gusto nila, nalabasin lahat ng ginawa nila. Tingnan mo katangahan nito ni Bangag. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam ko sasabog sa mukha niya yan. Because unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either hindi ka nag-iisip o kulang ka sa pag-isip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. O kita mo ngayon, nag-backfire sa kanya, and they attempted to, lagi nilang ililiko. Doon pinakita naman namin lahat. Sa Davao, walang ghost project, may resibo kami lahat doon. Tingnan nyo, anong resulta ng ginawa nila? Kasi tinawag na natin yan, yung 2024 is the most corrupt budget or the 2025, yung sinabi ni Sid Ungab nung panahon. Lahat yan kasi sayo nang kaupo eh. The most corrupt. Bakit di sila makakilos ngayon na tumaas yung presyo ng langis? Walang pera. Bakit di nila kayang babaan yung VAT, yung panawagan ni Leandro Libiste? Di nila kaya kasi wala nang silang nanakawin pa. Alam nyo, hindi naman talaga perfecto kahit saan ka pumunta sa buong mundo. May mga lobbyists, the congressmen and the senators, dadaan talaga yung pera dyan because that's the power of the purse. Lobbying and all of that. Pero this kind, the estimated loss to corruption, umaabot na sa trillion. It doesn't make sense anymore. Saan mo pa gagastusin yung pera na yan kung nasa bulsa mo yan? For what? Magkano ba gusto mong, yung kanin mo, gusto mo tag 200 pesos per kilo? Gusto mo yung pinakamasarap na pagkain, pinakamasarap na steak? Ano ba gusto mo sa buhay mo? Kanya mga yan, mayayaman na yan. Hindi pa sila nakukontento. Hindi na lang maawa ba? Kita nyo yung mga matatanda na nagmamalingke sa umaga, magdadala ng bayong, tapos pahihirapan mo pa, ngayon tumataas presyo ng lahat. Hindi siya nakatingin sa pangkaraniwang Pilipino, ano ang buhay ng Pilipino. Tapos itong gago na to, patay na bukuan eh. Gusto ko ba yan, pag inita nila ako, para naman, nagpahinga lang ako, balik na naman tayo, patay na naman sila sa atin. Ito pang maganda. Tayo, mga parallel groups, ilan? Ilan to kabuok? 600 parallel groups. Anong sinabi ng Vice Presidente? Siya ay tatakbong presidente, kumilos na tayong lahat. Ang gusto ng, tingin ko lang naman ito kasi hindi ko rin naman talaga mahulaan kung ano nasa isip ng kapatid ko. Tayo, tama yung sinabi ni Rob Rances kanina, may galit tayo. Lahat tayo galit dito. Kaya nga tayo nagtipon-tipon kasi gusto natin na
may pagbabago na nangyari. Kasi yung pagbabago na yon, kinuha ni Bongbong Marcos. Nandun na sana tayo. Balik lang tayo kung ano yung plataforma. So Noong 2016, former President si Roddy Duterte, yung tatay ko. Sa survey, 7%, 15, 18. Ano plataforma niya? Dalawa lang. Very simple. But it reflected the sentiments of the people. Yung masa. Drugs and corruption. Anong binalik ni BBM ngayon? Drugs and corruption. Sabi ng kapatid niya, hindi ako yun O safe na ba ako, attorney? Sabi ng kapatid niya hindi ako nasabi nun di ba? Na-addict daw yung kapatid niya ang... Maulagi na ba? Hindi, tama naman yun tayo. Kailangan well-organized tayo, andito tayo lahat, at mahalaga sa lahat, unified tayo. Yung may mga differences tayo kasi lahat tayo mayayabang may mga ugali yung mga DDS Diba? Kalimutan muna natin yon. Kung tanawa, ang bugirog yung mga buwang. Sa ngayon, kailangan organisado tayo. Kailangan kalimutan muna natin yung mga differences natin. Magkaisa tayo. At since nagdeklara na natatakbo yung principal natin who is the Vice President, Sara Duterte, magsimula na tayong kumilos. So yan mga kababayan, ang tanong ngayon, dahil nagdeklara na nga ang Vice Presidente mga kababayan, ikaw na nanonood, sasama ka ba? Or magpapaiwan ka pa rin dito sa administrasyong ito at maniniwala ka at magpapabudol ka pa ulit dito sa administrasyong ito? Kumilos na po tayo. Sabi nga ni Mayor Baste, kumilos na po tayo mga kababayan. Palapit na po ng palapit ang 2028. Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Maraming salamat po.